So, hi guys! Nandito tayo ngayon. Kasama natin si Sav. Say hi na, Sav. Naging eagle. Hey guys, it's me, Savannah. So, for today's video, so, ngayon, sana mag-enjoy kayo to get to know me more. Okay, sige. Mag-ask na ako ng mga questions sa'yo, ha? No. So, can you give a little backstory naman kung kailan or paano nag-start yung passion mo sa pagkanta? Sorry? Oo. Dun, 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 dun. Iyak ko alaala. Wait lang. Paano tayo ulit ang question? Ulitin ko ulit. Can you give me or kami ng a little backstory kung kailan or paano nag-start yung passion mo sa pagkanta? So, actually, kung kailan nag-start yung passion ko pagkita, actually, nung bata pa lang ako, siguro mga 3 years old, mahilig talaga akong makinig ng yung mga songs. Tapos, kahit di ko kabisado yung lyrics, yun to na alam ko. So, talagang passion mo, kahit hinahiligan mo na talaga yung pagkanta. Yeah! So, ngayon can you tell us naman kung ano ba yung mga preparation mo or ginagawa mo pag sumasali ka ng contest, ganun, may performance ka, ano yung mga usually na ginagawa mo? Actually, yung ginagawa ko tuwing bago mag-contest or performance, first is vocal warm-up. Siyempre, kailangan yung warm up ang ating voice! Tsaka, pray din kay God para, hindi ma-mess up yung performance mo kahit di man perfect, basta magkaroon ka ng good performance and markable. Wow! Very pala yung preparation mo. So ngayon, gusto ko naman malaman yung journey mo nung nag-audition ka ng The Voice. Ano ba yung feeling? Mahirap ba? Nakakakaba? Yun. Yung journey ko naman sa The Voice, minsan may little pressure din kasi syempre yung mga kalaban mo medyo magagaling din, so parang medyo mape-pressure ka din, pero masaya din at the same time kasi madami akong naging friends, tsaka madami din akong natutunan. Yun yung importante, yung nag-e-enjoy ka. And then, can you say ba na mahirap makapasok sa mga auditions na mga sinalihan mo? Like, bukod ba sa The Voice, meron ka pa bang sinalihan? Yes, it's One Gaya. And nung nag-audition ako, medyo din siya pressure din ulit. Kasi, kahit na yung yung mga kalaban ko kasi by row yun, parang parang 4 isa-isang group. So, isa lang yung pipiliin, isa or dalawa, mga ganon. So, ako, medyo kinabahan din ako kasi minsan, di ba, may pagulat yung kahit maliliit na sila, minsan may pagulat yung boses nila, di ba, kahit maliit, small but terrible. May pasabog, no? Pero ako, syempre, kailangan mo talaga lakasin yung loob mo. Kahit audition lang yan, kailangan talaga ibigay mo yung best mo. Kasi audition yan eh. Doon ka makukuha. So, yeah. Wow! Okay. So, ito yung question. What advice can you give dun sa mga aspiring singers like you na natatakot sumali sa mga contest or never pa silang nakasali? Ano yung mga advice mo na pwedeng ibigay sa kanila? Yung ma-advise ko lang sa mga gustong sumali at hindi pa nakakasali, basta lakasan nyo yung loob nyo, mag-practice kayo ng mag-practice, tapos make sure na nag-improve kayo, tsaka tuwing, kunyari, nag-audition na kayo or sumali na kayo sa isang contest na ganito, basta, kahit hindi man, kahit di nga perfect yung performance mo, basta remarkable. Ano ba? Tama yun. Tama yun.
Paano kunyari, ang scenario natin, sumali ka ng contest, ng audition, tapos hindi ka nakuha? Ano yung mga advice na masasabi mo dun sa mga tao na sumali, tapos di sila nakuha, ganyan? Kapag hindi ka nakuha, hindi naman kasi siya sign na, alam mo yun, yung parang, ay sana siguro ito na yung sign para mag-stop ako. Hindi. Kasi, ano siya parang ito yung sign na mas kailangan mo pang mag-improve, mas kailangan mo pang improve yung galaw mo, yung boses mo, tsaka sabi nga nila, learn from your mistakes. Oh, tama yan guys, pakinggan nyo, sinasabi niya, learn from your mistakes. Ibig sabihin, pagka nagkamali ka, never give up dapat, diba? Yeah. Pero dahil dyan sa mga learn from your mistakes ba, ilang beses ka na bang nakasali ng mga contest? Like more than 5 na ba? Actually 2, pero 2 pa lang. Tapos pa yung lang. 2 na yan, nakuha ka na kagad. yes. Wow! Imagine yung iba kasi madaming sinalihan ng contest 11 years old, diba? Yeah. You're 11 years old. So, madami pa siyang pwedeng contest na salihan. And from The Voice, tapos One Kaya. Very, mataas ng achievement yon for 11 years old. So, ngayon, yung question ko naman, wait lang ano yung mga remarkable moments nung sumasali ka sa mga contest na sinalihan mo, or yan katulad yan yung sa The Voice, ano yung mga memorable moments mo nun? Yung sa The Voice, actually, ang pinaka-memorable moments ko dun is yung, yung friends ko. Tapos yung bonding din namin kay Coach Casey, mga ganun. Kasi kahit minsan pressuring siya, kahit minsan nakaka-pressure yung ibang mga contest na sinasalihan. Basta meron kang memorable na moments doon sa sinalihan mo. Kunyari, at least meron kang friends, hindi kayong, alam mo yun, yung parang dito ka lang sa tabi, tahimik ka lang. Kailangan nakikipag-engage ka din doon sa mga kasama mo. Syempre, kasi minsan, doon ka din nakakakuha ng mga sa kanila Alam mo yun, yung parang lakas ng loob. Yes, Minsan, kapag nagiging open ka sa kanila, kunyari, sasabihin mo sa kanila, medyo kumakabahan ako. Minsan, din sila sa'yo, nag-a-advise din sila, huwag kang kabahan, mga ganon. Kaya, minsan kailangan mo din ng friends. Tsaka, yung mga memorable moments ko, lalo na sa The Voice Kids, tsaka One Kaya, yung friends ko talaga. Kasi, dati, dito lang ako nagkakaroon ng friends sa school, mga ganon. Ngayon, nagkakaroon ako ng mga friends dito sa mga contest. O, di ba? Imagine, so lumalawak yung yung mga nakikilala niya, madami siyang mas nakikilalang tao dahil sa mga contest na sinasalihan niya. So, ito, may question pa ako na isa. Ito medyo parang carry mo naman to. Para sa'yo, ano yung mga useful skills mo when it comes to becoming a great singer? Useful skills. Siguro yung voice range. Oo. Yung diction. Yan. Yung lyrics. Tsaka performance. Okay. Kasi as you can see naman, nakikita nyo kung paano din siya magsalita. Usually talaga sa mga singer, kailangan yung diction nila kasi naririnig natin. Minsan naririnig ko pagka nanonood ako sa TV, sinasabi ng mga judges na, kailangan practice pa yung sa diction daw kasi nga medyo hindi daw naiintindihan. Si Sav kasi, when it comes pag kumakanta siya, medyo malinaw siyang magsalita ng mga words. Kasi, you practice, di ba? Nagpa-practice ka talaga. So, dyan naman sa pagpa-practice na yan, like, paano ka ba? Everyday ka ba nagpa-practice? Kasi, we all know naman na student ka pa. Paano mo binabalance yung singing mo and then yung pag-aaral mo? Kailangan talaga para mabalance yung singing tsaka yung study as yung time management. Meron kang time para maglaro, meron kang time para gawin yung assignment mo or mag-study ka, meron ding time para mag-practice ka, tsaka yung iba mo pang ginagawa. Basta may time management. Wow! Okay, so, ikaw tatanong ko ba, mahilig ka ba sa chocolates, ganyan, mga matatamis na pagkain, malamig, ganon, ice cream. So, pagdating dyan, how disciplined are you? Pagka sinabi ba ni mommy and ni daddy na, wag masyado sa sweets, ganyan, sumusunod ka ba?
Siyempre ako, siyempre medyo bata pa ako, so parang Minsan mataga, no? hindi mo talaga matiis. Pero kailangan talaga, if you're a singer, kailangan talagang discipline ka tuwing, yung bawal uminom ng malalamig, yung nga, chocolate, sweets, candy, basta maraming bawal tuwing, when it comes to singing. Kasi, it can affect your voice. Kaya, kahit dati, nung bata pa ako, syempre bata pa ako. Kayo mas ngayon. bata ka. Yeah. No, siguro mga 5, 7, medyo umiiyak pa ako kasi hindi ko nga makontrol yung kasi gustong-gusto ko eh. Tsaka gustong-gusto ko talaga yung mga chocolates kasi lagi kaming nabili. Pero as a singer, kaya mo talaga maging discipline about yung mga sweets, drinks. Di tama yun. Kasi syempre bata pa naman din siya. So hindi mo talaga maiiwasan na gustuhin niya yung kumain ng sweets. And the long run naman, mo rin yun, ma-overcome mo. Or kahit naman hindi mo naman sabihin na huwag ka talagang kumain. Parang syempre, tikim-tikim, ganyan. Konti lang. Oo, konti lang. And then, ngayon ba, may mga plans ka? Like, may sinalihan ka ba ulit na mga bagong contest? May in-auditionan ka ba? Meron ba kaming aabangan sa'yo? Actually, yes. Meron akong contest sa Malaysia on November 21. And, pwede niyo din akong abangan sa gate. Sorry! Sabi, baka abangan ka talaga sa gate. Hindi. You can actually, yung album ko, it's called The Beginning. The Beginning. Kasi ayun nga yung start ng journey ko about my singing. So, nandun din yung mga journey ko, yung kung ano yung first song ko. So, ayan, abangan nyo din. Kapag di nyo inabangan, okay lang. Hindi naman masakit. Parang kagat na ng dinosaur. Kagat na ng dinosaur. So, next naman, ano yung inspiration mo every time na kumakanta ka or sumasali ka ng contest, ganyan? Inspiration? Yung inspiration ko, actually, it's my family. Yes, number Kasi, one family. Number one is family talaga. Kasi, I really want to make them proud. Wow. Tapos, ayun nga, next is yung mga fans ko. Tsaka, inspiration ko is God. Yes. Tsaka, fans, friends, ayan, tsaka family and God. Ayun yung inspiration ko. Kaya, mas nagkakaroon ako ng confidence when it comes to singing. Wow. Like, dati ba, hindi ka natatakot pag aakyat ka ng stage tas ang daming tao? Dati, minsan, kapag may mall show, parang minsan umiiyak pa ako kasi, Backstage yan? Umiiyak ka backstage. Backstage, hindi naman umiiyak sa stage. Siyempre, iyak ko sa backstage. Iyak ko sa stage, tapos may mic. Hindi, sa backstage ako umiyak, siyempre. Bakit kinakabahan ka? Ganun? Actually, yung dati kasi, siyempre, medyo, ano pa kasi, hindi pa ako ganun ka-train. Kaya, when it comes to, tsaka, alam mo yung, ganun naman talaga lahat ng singer, sabi nga nila. Kasi, kahit professional singer ka, minsan medyo kinakabahan ka din na kapag maraming tao. Pero ako kasi nung bata ako kasi yung kapag nakakita ko ng mga maraming tao talaga, tapos ako talaga yung mismong nasa stage. Sabi nga nila, on the stage. Pero ako kasi, parang nahiya pa ako dati. Minsan, umiiyak pa ako kasi hindi nga ako ready. Pero, syempre, ilang beses na din nag-mall show, ilang beses na akong trinain dito. Ilang beses na akong trinain ng pagkanta, tsaka yung confidence. So, medyo na din ako. Nasasanay na din ako. So, yeah. So, ano yung mga songs mo? Plug mo naman dyan. Yung mga kinanta mo or yung single mo, yung song. Actually, my first single, alam niya na yun eh. Kung di mo alam, okay. Kung di nila alam, kailangan pakinggan nila yun. Listen to my first single, Sistema.
And, pagtapos ng nangungulila, ayun, listen to that. Kasi, ayun na, gusto nyo. Kung gusto nyo, kung vibe nyo. Kasi, yung songs ko, hindi lang siya yung iisang genre. Parang may pop, may pop rock, may reggae, may So, pwede kang pumili. Uy, Very versatile all yung of the boses above. mo. Very versatile yung boses mo kasi may reggae, may pop, di ba? Yan. Naku, yung mga hindi pa nakakapakinig, kailangan mapakinggan nila yan. Baka mo pwedeng humirit ng konting sample dyan. There's one girl. Ayun na yan. Sinacharot ka Ano ni talaga, Sam. eto Parinig na. ako nung The Writer na Sample yan. na. Makinig ka na mabuti sa lyrics. So, yeah. There's one girl, her eyes are so sad. I think she's in the dark, lost and lonely. So I ran to her to hold her hands, asking if she's okay. Diba? School! Kung yung hindi pa Hindi niya naintindihan. Hindi, English kasi. English? Doon ako sa sistema. Yung hindi pa nakakapakinig dyan, pakinggan nyo. Ano yun? Konti lang. Yung mas mahabang version, kailangan yung pakinggan na Spotify. Saan pa? Spotify, iTunes, Apple Music, tsaka diba? madaming, tsaka iba't ibang music platforms. Yeah. Nakalabas na din yan. Pwede nyo din siyang i-follow my YouTube channel. Yeah, my YouTube channel, just Facebook. search Savannah Caitlyn, Facebook. Savannah Caitlyn, Facebook, Savannah Caitlyn, tapos yung isa, Ano pa? Savannah Caitlyn. Ay, alam ko may talent pa si Sab. Kaya niya yung mga ibang language. Hindi, hindi naman language. Meron kasi siya kung bagong discovered na talent nung nakaraang gabi niya lang sa amin napakita. Ready na siya for Malaysia. Halita po, dadala halila, tasu, dadala hali. Dadaman na nga hali, binibendeng, wiling gasun nila, dadabarak mali. Halika, dadabarak. Yeah. So kung nagwa-wonder kayo si Sab nung 3 years old na kumakanta may tono tapos walang lyrics, ayun na yon. Ito yun. Ito yun Yun. So, dati. Yung parang naaalala ko dati nung bata ka, yung kinakanta mo nun, Roar, Katy Perry, hindi mo pa alam yung lyrics nun. Pero yung tono, alam mo. Yeah. Oo. Di ba? Syempre, dati, bata pa ako, hindi ko pa alam kung paano magbasa ng Oo. basa. Kaya, gumagawa ko ng sarili kong version. Lyrics. May lyrics ka sa sarili. Sub-language. Lakulang king kung kang king klang. Okay, yung iba pang kanta mo na iba din yung language. Ibang language? Actually, Korean, Japanese, may mga ganyan ka ba? Sa Korean, syempre, gusto ko ng K-pop. K-pop stan ako. Wow! Stray Kid. Uy, Sample. pamatutuban ako. Sample. Pero, kahit na, kahit K-pop stan ako, kahit, gusto ko ng K-pop, nahihirapan ako sa lyrics nila eh. Hirapan Kaya, sa lyrics. I'll just stick to the Japanese. Okay, go. Sige, Japanese. 続く時間のかけらを集めているただ過ぎるノートの余白めかく答えはいつほんのり小さな感情へ愛を一つまたねまたね夜に咲く温度と灯るまで Wow! O diba? Napakagaling. So baka 11 pa lang siya ngayon. Wait pa tayo mga ilang years. Madami pa siyang matututunang ibang language. Kapag 20 plus na ako, actually lahat na ng language. Meron pang tinatago dyan na iba pa? Siyempre! Ay, sabi ko hindi Yeah, lang sure. yun. Oh my gosh. Meron akong napag-aralan na song. Bali mixture siya ng may English, may Tagalog,
may Japanese, may Chinese. Hindi ako sure, pero parang Italian, mga ganyan. Okay, mix So, language. Mix talaga yung language. Ay. Wala ba? It doesn't really matter how many words I know. They're just the same, different ways to say I love you. So I know you might be thinking that I always say it a lot, but I just wanna tell you how I feel with all I've got. Kasi mahal kita, no niya. Anata de yara da ke de watashi ya shi awase ni suru. Ni the way you show, yato wa risata. No words can express the feeling, get just my being with you. Feel like sun. Uy. Grabe Like, sino yung nagtuturo sa'yo niyan? Ikaw lang nakakaano ng mga ano na yan? Minsan kasi kapag gustong, yung parang nagbabibe talaga ako sa song, yung catchy talaga yung song para sa akin. Ano talaga kahit hindi ko kabisaduhin yung buong song, basta maalam ko lang yung favorite part ko ng kanta, inaaral ko agad. Kahit hindi na wala nang bukas sa akin. Parang inaaral ko na agad. Agad? Kasi very catchy. I really want to learn this. Kasi very catchy para sa'yo, kaya talaga inaaral mo agad. And I want to explore things. Okay, sige, dito na tayo mag-e-end. So, kung gusto nyo ng Part 2. So, kung gusto Comment niyo part lang. 2, comment down below. para may part 2 tayo ulit. Tapos pwede kayong magbigay ng questions na mga gusto nyo malaman Yeah. about Sav. Like, anong favorite color niya, yung mga ganon, no? Ano pa, favorite food ni Sav, mga ganon. So, mag-comment na kayo dyan. Yeah, just comment down below and hail. Bye! And hail. Bye na! Say bye! Bye!